salamat, Abay Hawa, na ang iyong Jerusalem sa liwanag ay nilipat mo sa lupa. Salamat. Salamat, salamat, Amang Yaha. Humanga siya sa mga matatayog na puno, na paghinipan ng simoy ng hangin ay nagbabad ng masaga ng mga bulaklak at prutas mula sa kanilang mga sanga. Yumuko siya dito doon, naaakit sa kislap ng mga mamahaling batong pumapalamuti sa damuhan sa lahat ng dako ng may matinding kagalakan. Pinaalam si Adan sa hindi mabilang na uri ng hayop na pumupuno sa hardin. Lahat ay maamo, masunurin at namuhay sa perpektong pagkakaisa at kaligayahan. Huminto siya sa kanyang mga yapak, pero mga si Adan sa puti at lambot ng isang hayop na tumatalon sa damuhan. Lumapit siya, kinuha ito sa kanyang mga bisig at nadama ang isang espesyal na pagmamahal. Mabuti masarap haplusin ang kanyang puting lana. Ang kanyang mga matamis na mata ay nagbigay ng kislap ng pag-ibig at kapakumbabaan. May isang kakaibang bagay sa maliit na hayop na iyon, buong pagmamahal. Tinawag ito ni Adan na kordero. Nang may maliit na hayop sa kanyang mga bisig, tiningnan ni Adan ng may pasasalamat ang walang hanggan, at sinamba siya habang minamasdan ang kanyang puting kasutan at ang kanyang mga mata na nagpapahayag ng walang kaparis na pag-ibig na tuklasan ni Adan na nasa kanyang mga bisig. Ang isang simbolo ng kanyang may likha, masaya siyang nagwika. Oh, Alahaya Yahawa. Ang maliit na korderong ito na nararamtan ng puting lana, na may tinging puno ng pag-ibig ay kamukha mo. Nais kong lagi siyang kasama habang pinagmamasdan ng mga hayop na pansin ni Adan, na tinatamasa nila ang isang espesyal na pakikipag-isa. Nakita niya ang mga pares sa lahat ng dako na bubuhay para sa isa't isa, at ang kanyang isipan ay tumuon sa kanyang kasama. Tumingin siya sa paligid at nagulat na hindi siya makita. Ang walang hanggan ay kusang nagtago at naging hindi nakikita. Nakaramdam si Adan ng kalungkutan sa gitna ng paraisong iyon. Kanino niya ibabahagi ang kanyang kaligayahan at pag-ibig? May mga hayop doon, ngunit hindi sila makatuwiran. Hindi kayang ibahagi ang kanyang mga mithin. Ipinanganak sa kanyang puso habang naglalakad mag-isa sa dapit hapon ang isang masithing pagnanais makakita ng isang tao na maaaring laging nasa kanyang tabi. Habang si Adan ay tumitingin sa malalayong burol sa pag-asang makakita ng isang kasama, ang walang hanggan ay lumitaw sa kanyang tabi at nagsabi, hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. Gagawin ko siya ng isang kasama na tuwa
Satan ay sumandal sa dibdib ng kanyang mapagmahal na manlilikha. Nasa pamamagitan ng pag-aplos ay nagpatulog sa kanya, sa kanyang hindi malay. Ay sumibol ang mga unang makukulay na pangara, ang malambing na tingin ng walang hanggan, ang anghelikong musika, ang mga kababalaghan sa paligid, ang bundok ng Zion at bahaghari nito, ang ilog ng buhay, ang mga parang namumulaklak, ang mga hayop na bumabati sa kanya nang may pagdiriwang, ang mga tanawing pumapaligid sa kanya ay paulit-ulit sa kanyang panaginip. Tumingin siya sa paligid, umaasang makita ang kanyang kapareha, ngunit hindi niya ito makita. Nakaramdam siya ng kalungkutan sa kanyang panaginip, at iyon ang nagtulak sa kanya na maghanap ng isang taong magkakabahan